Good afternoon, guys. Sama ko muna kayo saglit. Maayong hapon. Pauwi na sana ako pero nag-decide ako na dumaan dito since meron akong lalakarin dito sa city ngayon. So, andito tayo sa laundry shop. Sumisilip ako ng improvement natin after day 2 na ginagawa yung tindahan. So, meron pa rin tayong mga questions tungkol sa laundry shop. Yung iba na hindi natin nasagot, sasagutin natin ulit. So, magpo-post tayo ulit guys sa Facebook page natin ng mga katanungan ninyo. And then, itatry natin sagutin dito para naman kung ano yung tanong ninyo sa Facebook, yung sagot makikita ninyo sa YouTube. Tama ba? Mapilitan kayo pumunta sa YouTube guys. Anyway, time check natin. It's 5:30 PM and nandito na tayo ngayon. Patapos na sila for day 2. Pero kahapon lang nag-start pero medyo malaki na talagang improvement guys. So, dito na side, ito yung dulo ng buong space. And dyan yung counter natin at shelf. So, gagawin pa nila yan. Pero dito muna tayo sa space natin sa unahan. So, basically, itong space natin sa harap, machine na siya agad guys. Diretso na siya. Kasi mas maganda pag nakikita talaga yung, yung machine galing sa daanan. So, etong space na to, from here up to there, is just the gas tank. Then, yung tatlong machine natin, tatlong set. Then, meron tayo ditong, 6 na machine pala. Up and down, dali tatlong set yon. Tapos, dito yung ating water tank. And, I have a lot of space here. Pag-iisipan natin kung anong klaseng negosyo pa yung malagay natin dyan. Pero, so far, okay naman siya. Parang hindi siya kailangan ng electric pan guys kasi malaki yung bintana. But, gusto ko tong part na to. Ito, may pailaw yung mga machine natin guys. Ang ganda no? And for the color of the shop, of course, we're going to use the color from the logo which is blue and white. Huwag na tayo maglalagay ng yellow. Pero on the opening day, gagamit tayo ng yellow na balloon. Kasi parang inviting no? Parang bright color. And let's go outside. So, napansin ko lang, dito sa labas, kulang tayo ng signage. So, other than sa signage natin na merong light, kapag kagabi, lalagyan natin ng tarpaulin dyan sa taas. Ayan. May tarpaulin po yan na nakasulat, laundry shop, wash, fold, and dry. Nagawa na natin, ilalagay na lang natin bukas. And dito naman, since dito may butas daw yan dito guys, ng exhaust fan. So, dito tayo maglalagay ng tarp ulit. Malaking price. Para makita naman ng lahat yung price natin na offered. Then dito naman, lalagyan din natin ng tarpaulin ulit para sa mga dumadaan. Visible sa kanila yung word na laundry shop. Meron palang nag-comment sa last episode ko kung magkano yung laundry prices dyan sa inyo. Maraming salamat po. Meron nagsabi na 70 pesos ang wash, 70 pesos ang dry, and 50 pesos ang fold. Grabe naman na pag-fold yan, 50 pesos. Pero okay din kasi per load yan 8 kilos yung ifa-fold mo. So 50 pesos is not bad. Pero dito kasi sa Jensen guys, 35 pesos is enough for fold. Merong iba 20, merong iba 30, merong iba 35. So for me, 35 yung gagawin ko kasi 8 kilos tayo per load. Okay? So far so good. Okay naman yung feedback dito guys. So sana magampanan natin ng maayos itong ating laundry shop no. Pero excited na ang lahat. Ayan, hingan na natin. And we are going to have our soft opening and grand opening very soon. Okay, goods na. So after nito, imimit ko yung mga kapatid ko kasi we decided to see each other dito sa city para i-treat yung auntie namin na bumisita from Iloilo City. I'll update you guys shortly. Guys, maayong hapon! Everyone, maayong hapon, Jensen! Grabe naman ang energy level yan. Halatang bagong tapos kain lang tayo Time check guys, alas 12. Maayong hapon sa inyong lahat kung nasaan man kayo ngayon sa mundo or sa bangko kung nagbabayad tayo ng mga utang. At tayo po ngayon ay syempre another day. Aray ko guys. Another day ng pagbaka-baka natin guys. And today is Wednesday. Ngayon lang talaga ako sobrang nabakante kasi my morning has been really hectic. Hectic talaga. Sobrang hectic ng aking umaga. I just had my lunch pero parang nag-iisip na ulit ako ng merienda. Ganun po talaga. Yung mga stress ko talaga guys napupunta po talaga sa kain yan. Kaya po may tinatawag siguro na stress eating. Wala po bang stress traveling? Kasi pag low budget ka, wala kang budget.
piliin mo yung stress eating kasi at least mga konti-konti, maa-afford mo. Kasi yung stress traveling, kaya din naman. Kaso, kaya mo din naman siyang bayaran ng 5 months, 6 months, or 1 year. Ini-swipe utang pala yun sa bangko. Anyway guys, alas 12 na, ako'y magsisimula na ng pagbebenta, pero I wanted to share with you a very good news this morning. I received a flight. I received a plane ticket. You guys fully paid. Oh, fully paid. We are very fortunate and we are very blessed that we got this very luxurious na invitation. Luxurious invitation in Manila for 3 days and 2 nights. All expense paid. Hoy, grabe. Grabe. Hindi ko makaya talaga. Akala ko kasi hindi siya mangyayari talaga. So, I'm not really thinking too much about it. And because I was doing a lot lately para sa ating laundry shop na pagbubukas. Parang gano'n naman kalaki yung laundry shop. Bakit ba? Pinaghirapan pa din natin yun. Dapat maging proud tayo. Pero anyway, the good news came early this morning. I received a copy of flight papuntang Manila. So, I'm going in Manila. Di na ako mapakali. And kung sino ang imimit natin sa Manila, watch out. But it's gonna be a very sweet 2 nights and 3 days. And I'm going with someone special din. So, watch out guys kung sino yung kakasamahin natin papunta ng Manila. We will be there on 25th, 26th and 27th, we will be staying somewhere very nice. So sa lahat ng mga makikita namin dyan, wag naman po tayong mahiyang, wag naman sana akong mahiyang lumapit sa inyo, and same goes with you guys. So I really would like to meet some other people as well. So please wag po tayong magkahiyaan. Katulad nga kagabi, merong kumakain kami guys sa may, kasi merong festival dito soon. So, in our city center, merong mga nag-set up ng food. So, we were eating there last night. And I was bubbly and everything. It was a good time with my siblings. And then, I did not know na sa kabilang table pala ay, wait lang, parang yung camera natin ay hindi clear. Ayan. Sa kabilang table pala, nakatabi lang ng table namin ay merong nakakilala sa atin. And their family is watching my videos. So, by the time na we are about to leave, she approached me at talaga pong nagpag-greet po siya sa kanyang mama na mahilig pong manood ng ating video. So, maraming salamat po. They are from Davao. I'm sorry, I cannot remember. Yun yung problema sa akin, guys. Hindi ako makaremember talaga ng mga birthday tsaka mga pangalan po. Sorry po talaga. As in, ang very short term na po ng aking memorya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil wala na siyang space. Pero yun yung nangyari. So I was very happy. It was such an amazing moment to, you know, to know that people, sometimes I think na my videos are not really valuable, but just because they are happening to me, I never have that deep realization na they are very valuable to others, and other people actually get their strength and their dose of happiness or dose of laughter nila sa mga videos ko, and they do relate sa mga ups and downs ng buhay ko. So maraming nagsasabi, ano ba yan, negative, ano ba yan? Guys, life is like that. Life is a mixture of negative and positive. There's no such thing as full positivity in life. And all the learnings we have, they came from negative happenings ng buhay natin. Para na yan sa atin no, kung paano natin dalhin. Yun nga yung sinasabi ng iba, lahat tayo may kanya-kanyang problema. Yung iba sa atin magaling lang magdala. Tandaan natin yan. Okay? So anyway, once again, balikan natin. We got this invitation. Very generous. Grabe ma'am, generoso. Generoso ba ang generous sa Tagalog? Pero naka-receive kami ng magandang invitation. I'm very excited. So mamimili na tayo ng damit kasi we were invited for a very nice dinner. And we're invited for breakfast. And we're invited for sleeping. Ano ba yan? Invited to sleeping. Anyway, excited ako guys. Alam ko excited din kayo. You don't know who this is. But you will know soon. At ngayong hapon, ako ay wala si Miss Giselle. So, na-busy ako sa tindahan. But other than that, after selling, I will be looking again, checking ko again yung ating Labalabi laundry shop. Titingnan natin ulit. Kukuha ulit ako ng videos kasi dino-document ko yung kanyang before and after. But, yeah, such an amazing day so far. But I would like to read some messages na ginagawa ko from time to time and comments para naman makita natin dito yung mga
comments at masagot na din natin. Okay? So, meron dito, magsimula tayo sa recent upload natin. Pinaka-latest upload natin. Ang hina pa ng internet. Tingnan natin, guys. Okay. So, meron tayo ditong recent upload na ayaw pumunta sa Pilipinas yung tatay ng mga bata dahil daw, takot daw siya na baka hindi daw siya mag-grant ng entry. So, hindi na ako nag-reply doon kasi hindi ko na po yan problema. Hindi ko na po yan concern. Yan, minsan sinasabi nga natin, no, let karma do the talking. Let karma do the talking pala, ha? So, anyway, may nag-comment dito, sabi niya, and a lot of people commented also about my hyperthyroidism. Maraming salamat po sa inyo. Lahat na nag-comment, I read you guys. So, another comment is about dun sa Japan. So, I'm very sad to know na 3 months lang pala yung validity ng Japan visa. So, kahit na makuha namin yung Japan visa for single entry, I will not be able to travel with Kahil kasi he's studying in Thailand. So, the only hope we have is to apply for multiple visa and hope that it will be granted. So, we have the 5 to 10 years na validity na pwede namin siyang gamitin. Most probably, I will still apply with Kahil when he's here just to use the time that we have together. Though, kinakabahan ako kasi baka hindi bumalik yung passport on time and it will now affect Kahil's pagbabalik sa Thailand. So, I'm really, really torn, you guys. Okay. So, may nag-comment dito, si Ma'am Bel Peñaflor. Sabi niya, same here. Nagkaroon ako ng hyperthyroidism, but naging okay naman ako. Basta sundin mo lang yung meds. Iwasan mo na food yung mag-trigger. Nalaman ko yung akin, 2018, nagpa-check up ako. Okay naman. Then, sinabi ng doktor ko na stress ako and sometimes hirap ako makasleep. Pina-check up ko siya, then I was taking my medicine 3 months. After 3 months, nagpa-check again ako. Then, medyo bumaba na yung aking hormones. Then, naging normal na siya until now. Very good po. I'm so happy for you. Maraming salamat, ma'am, for sharing. Then, may nag-comment dito si Ma'am Denden Fuentes. Sabi niya, cute talaga ni Chico. Bugoy-bugoy. Gid ba? Tama yan, madam. Kahit may panggastos ka, saan man bansa yan, kung saan lugar yan, tapos ikaw magbitbit lahat, obligasyon mo din yan lahat, madam. Siya pa ang may gana, mag-demand. Katawan niya na lang gani ang bitbitin niya, ha? Wow! Yes, tama na nag-reply ka for your kids, pero sampal naman sa mukha ang sagot niya sa'yo. Okay lang po yan, guys. Hindi talaga siya kawalan, madam. We can see it na. Tama na yung pag-iisip mo na always two-side. Gusto ko yung pag-iisip mo na hindi naiintindihan din ng marami sa'yo. Pagpatuloy mo lang yung buhay kasi pag malaki na yung mga kids mo, hindi ka lang proud sa anak mo, pati sa sarili mo. Fighting tayo. Salamat, Ma'am Denden Fuentes. Thank you po. Then may nag-comment, si Ma'am Philip Gons. Huwag ka papayag na magkita kayo sa ibang bansa. Baka iuwi niya sa bansa nila ang mga anak mo. Keep safe for your children. Di naman ako nag-iisip ng masama, pero your safety is your priority. Correct. Correct, correct. I cannot agree more. Cannot agree more. Thank you po. Madam, wag muna kayong tumuloy sa Japan kasi baka may influenza. Then, wag naman po sanang one-sided sa mga bata. Sana makita nila si tatay nila. Alam mo, minsan nanonood ako ng vlog ni Auntie at nabanggit ni Calby na tungkol sa papa niya. Baka namimiss niya din yung papa niya. Si Calby kasi guys, siya po talaga yung masasabi ko na hindi naman paborito pero napapansin ko malaki yung atensyon ng tatay sa kay Calby. Hindi ko alam kung bakit, pero si Calby lagi. Birthday ni Calby dati, si Calby merong ganito, si Calby merong ganyan. Anong gusto ni Calby, bigay lahat. So, there's something na parang talagang si Calby yung ano niya, tinitingnan niya. So, ako natatakot ako para sa anak ko kasi ayoko na makita niya yung mga actions ng lalaki na hindi naman dapat. Ayoko yung makita ni Calby kasi Calby is very smart. I mean, all kids are smart, but Calby is smart. Yeah. And ayoko makita ni Calby the way I'm being treated in marriage. At ayoko na isipin niya na tama yun, na okay yun. Kasi pinakamasakit sa akin, okay lang itrato mo ko ng ganyan. Na ano kita, tatay ka ng mga bata. Pwede naman kitang hiwalayan. Pero pag ikaw na anak yung nagtrato sa akin ng ganyan, mawawasak po yung puso ko at hindi ko matatanggap ng buong buhay ko yan. So I don't want my children to see or to watch na hindi ako tinatrato ng tama as nanay ng mga bata at as asawa at as nanay ng bahay. Okay? Kasi ayokong maging ganyan sila sa mga future asawa nila or kahit sa akin lalong-lalo na as nanay nila. Ang mga bata kasi ngayon sobrang observant, guys. They do what they see. Okay? So, ayun. Kaya, okay lang. Bahala na si Batman. Bahala na si Lord. Basta, Lord, ikaw na po, alam mo na, Lord.
Wag na akong mag-explain. Then may nag-comment si Ma'am Teresita, sabi niya kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Choice niya na yan, wala na siyang ibang sisisihin kahit yung government. Kailangan niyang, he must try again, sabi ni Ma'am. Correct po, Ma'am, no? Next, ano ba? Hindi ko na-guess yun. Ay, may nag-comment about sa kamatis. Ang mura daw ng kamatis dito sa amin. Oo nga, no? Kasi ang iba mahal yung kamatis nila. Then, may nagsabi si Ma'am Edna Santos, magaling na desisyon. Okay, buti pa sabihin niya na magbibigay na lang siya ng financial support sa mga anak niya. At saka sa magandang nanay. Oh, dinamay pa ako. Okay lang, ma'am. Kahit wag niya akong suportan, kaya ko po ang sarili ko. Ang pinagtataka ko lang, paano siya nakakatulog at nakakalunok ng pagkain niya na hindi po siya nagsusuporta sa mga anak niya. Not unless talagang wala na sa utak niya yung mga anak niya. Which is okay, fine. Karma niya na yan. Bahala na si Lord sa kaluluwa mo. Anyway, yun lang guys. And lastly, Ma'am Rose Mac, he is an educated man. Try niyang pumunta sa Pilipinas, mag-effort naman siya para sa mga bata. Bahala siya makipag-usap sa Philippine Embassy. Wala naman siguro siyang pasensyang mag-apply kasi matrabaho din ang papers. Well, kung gusto niya talagang makita yung mga bata, kung totoo talaga, let me give him the benefit of the doubt na mahal niya talaga yung mga bata or talagang anak talaga. I mean, okay, I don't want to be emotional, no, kung paano niya tratuhin or paano niya pinapakita yung pagkatao niya pagdating sa mga anak ko. Pero, like I said guys, mas madali para sa aking isiping, wala po siya. Wala siya sa picture. Kaluluwa, kalag, ganun. Hindi ko alam anong sabihin. Mas madaling isipin ganun. Kesa mag-expect tayo na wala naman tayong mahihita. Alright? Huwag nating i-overthink yan. Pag wala-wala talaga. Okay? So anyway guys, alas 12:14 na po ng hapon. Nagsatsat na po ako dito ng 15 minuto. As tingnan natin. Oo nga, tama. 15 minutos talaga. Ano pa ba yung mga nakalimutan kong sabihin sa inyo? Oh, okay. Kasi I wanted to, chika sa inyo. So, doon pala sa reason ko na sinabi sa inyo, maraming nalito. Sabi nila, ayaw daw dalhin yung mga bata sa Africa, pero pupunta ng Africa. Guys, if ever man po napupunta ng Africa, I will be traveling there. Okay? Kasi meron po tayong aasikasuhin. Ngayon, alam ko kayo ay sobrang concerned. Concerned din ako, concerned din ang pamilya ko. But we're going to pray that everything will be okay. Ayun. And, may mga bagay kasi guys na hindi ko naman kontrolado na wala tayong magagawa. We have to face them and we have to take care of them. Kasi they need to be taken care of. Tama ba? Naging klaro ba ako guys o nalilito na kayo? But yeah, excited ako for that and salamat sa lahat ng mga concern ninyo, salamat sa lahat ng mga messages ninyo at sa lahat ng mga sumusubaybay po ng storya ng buhay namin. Maraming salamat. Oh, nice guys. Productive tayo ng 1 oras. Pahinga na naman. So, this is what I like about having your own business. Kasi sabi ng iba, masyado daw tricky yung pagnenegosyo. Tricky naman talaga siya. Pero what is amazing about having your own business, o diba, ay nakukuha mong magdekwatro at magmaldita sa sarili mo. Kasi wala ka naman talagang, wala kang pressure. So, kaya niya tayo. So, ganito ang itsura ko ngayon. And, tawag nito, meron tayong time, atin yung oras. Yun yung gusto kong isabihin. The best thing about being your own boss and having your own business, kahit gaano pa kaliit yan, is, alam mo, at nakokontrol mo yung oras mo. Hindi ka talaga as in pressured sa oras. Kasi nga, at least, sabihin man natin na todo kayod ka para sa negosyo mo. Pero at least, flexible siya. Yun nga lang, may mga times talaga, kahit nasa bahay ka na nagpapahinga ka na, meron ka pa ding kailangang gawin. Minsan, kahit yung isip mo, hindi nababakante. And speaking of negosyo, we faced a big challenge recently. Kasi, itong isang negosyo namin na maliit, guys, ay medyo meron kaming problema. So, usong-uso ngayon dito sa atin sa Pilipinas, yung nangunguha tayo ng mga items sa isang tindahan. So, meron din naman ako mga items na kinukuha sa tindahan ng mga kapatid ko and I am paying my account as well. Pero, merong iba guys na makapal pa po sa lupa ang mukha.
So recently, dahil nga kami ay hindi naman kami masamang tao, hindi naman kami madamot, minsan nadadala talaga kami sa kwento ng buhay. So ngayon merong nakiusap na gagawa sila ng bahay nila at kumuha sila ng items sa tindahan namin na materyales. Ngayon, ang usapan na ida-down payment dun sa kukuning materyales ay hindi po nila sinunod. So okay pa din kasi nakuha na yung gamit, maayos naman silang kausap and everything. Ngayon nakuha na lahat yung materials guys, worth mga 60,000 pesos din. Nagawa na yung bahay nila. Dito na po nagsimula yung problema. Tinamad na po silang magbayad. So ngayon itong negosyo namin na to guys, hindi po ito, ano lang to guys, parang pinaghirapan namin para mabuo. Pinaghirapan namin magkakapatid para mabuo, para makapagsimula. Maliit lang na negosyo, in fairness. Pero may mga tao talagang sadyang makapal po ang mukha at talagang nagtitake advantage porket mabait po yung may-ari o yung may-ari ay hindi po halang kung sumingil. Okay? So meron kaming customer dito sa Jensen na ginanon po yung tindahan namin at ngayon nga ay kami ay nag-worry dahil yung kapatid namin na nakatoka sa tindahan na to ay talagang nafe-feel niya na parang nag-worry siya dahil hindi na nga inaasikaso yung kanilang account. Mind you guys, nagawa na po yung bahay, nagamit na po yung materyales, nag-down payment po sila sa account nila pero hindi po sinunod yung down payment. Ngayon po parang mahuhulog na magiging thank you na lang yung account kasi parang nahihirapan na po kaming magsingil. Kami pa yung nagbigay sa kanila ng pabor, kami pa yung nahihirapan. So, etong ano guys, tinawagan ko, sabi ko, ma'am, kailangan na po namin kolektahin kasi overdue na po. Mag-iisang taon na po yung usapan natin na 4 months lang. June, July, August, September, October, November. 5 months, 6 months lang dapat paid na. Imagine, pero sige go kasi nga, ano ka, startup business ka eh, gusto mong gumawa ng pangalan, hindi ko naman masisi yung gumawa ng desisyon, yung kapatid ko. Kasi nga, starting pa lang yung business. At meron namang garantor. Ngayon, eto palang ginarantor ay hindi naman din pala maayos magbayad. Alright? So ngayon, tinawagan ko, sabi ko, kako ma'am, nahihirapan po yung kapatid ko. Kasi ngayon ko lang nalaman na yung account nyo pala hindi pa po bayad. Guys, yung... siya pa po talaga yung galit. Yung customer pa talaga na hindi po nagbabayad yung galit. Ang laki pa po ng account niya, halos wala pa pong ano yung kanyang account. Ang tagal pa po, malayo pa po sa bituka. Siya pa po yung galit talaga. Galit siya na tumawag ako, galit siya na naniningil tayo. Okay lang naman sana na maayos na magsabi, ma'am, tatapusin ko po ngayong buwan or next month po. Meron po akong perang darating, ibibigay ko po lahat yon, and then yung kulang po ibibigay ko sa ganitong date. Guys, ang kapal ng mukha, siya pa talaga yung galit. So, ganyan kahirap po yung magnegosyo. Kaya sa mga nag-iisip ng negosyo, kahit na sinasabihan ko kayo guys sa mga pros ng pagnenegosyo, meron po din talagang mga cons at negative. Meron talagang malalaking challenges. At kung ikaw po ay weak-minded at weak yung pagkatao mo, ay wag ko na pong pumasok sa negosyo. Mas lalong wag ka pong pumasok sa utang. Kasi ang hirap po talaga pag nahihirapan kang maningil. At kung yung iyong napautang ay ang kapal po talaga ng kaluluwa at halang na talaga yung bituka. Okay? So, kawawa yung kapatid ko guys na nagsasuffer at hindi na po siya binabayaran. Ngayon kami magkakapatid po ang pupunta. Kasi nga, sabi ko, hindi pwedeng ganyan. So, mamayang hapon, kaming magkakapatid magsama-sama guys, pupunta kami at maniningil kami ng pang-isahan. Kakausapin lang naman natin, no, ayusin natin ng pakikipag-usap na, ma'am, kailangan nyo na pong ibalik yung pera. Kasi number 1, nagamit nyo na po yung aming item. Number 2, hindi po tumutubo yung pera sa inyo. Bukod sa ginamit nyo na po yung item namin, ma'am, ay yung pera po namin na para sa amin ay nakaupo lang po at nakatunganga. Hindi po pwedeng sabihin nila na wala silang ipambayad kasi nagamit na nila yung pera na paggawa nga dun sa ginagawa nilang bahay. Okay? So, nakakainis, nakakagigil, nakakagalit. Hindi ko alam kung kayo paano nyo hinahandle yan. Ayoko namang umabot sa barangayan, ayoko namang umabot sa lawyer. At talaga namang, mabilis lang naman dapat ito na usapan. Pero bakit ganun? No? So, mahirap guys, mahirap din ang negosyo. Ito yung mga downs talaga ng negosyo. At kung nagpapautang ka, ito yung isa sa mga problema. So, sabi ko sa kapatid ko, kung hindi ka naman pala magaling ng utang-utang na yan, ay wag mong pasukin. Kasi stress din talaga, sabi ko sa kanya. So, mamaya guys, pupuntahan namin magkakapatid. I-update ko na lang kayo bukas kung anong mangyayari sa aming lakad ngayon. Pero, titingnan natin. Kasi ita-timing natin na nandun siya. Kasi mag-asawa sila mag-asawa silang nangutang. Ngayon mag-asawa namin silang kakausapin. So kailangan nating malaman ang date na babayaran nila yung kanilang natitirang account. Kaya malaki pa talaga guys. Sobrang laki pa niya. So eto din yung mga learning point natin sa negosyo. Mga learning point natin na
masasabi natin na kailangan mo ng pasensya, may losses ka, pero in the end, may losses ka man, at least meron kang natutunan. Mahal po talaga ang experience, guys. Minsan pera po ang kapalit. Ayun. So anyway, ako po ay ako'y nagugutom, maghanap po tayo ng merienda. And mamaya po tayo magpapatuloy sa pagtatrabaho dahil nga ngayon ako lang mag-isa, wala si Miss Joselle. Kaya medyo nahihilo tayo, medyo marami kasing ginagawa kapag ganito nagbebenta ako, gumagawa ako ng videos na nilalagay ko sa Facebook. Pero anyway guys, maraming salamat at sa lahat sa inyo na nandito pa rin hanggang ngayong 2025, maraming salamat po. Samahan nyo pa rin ako sa 2026 at kung tayo po ay matuloy sa Uganda, sumama po kayo para masaya. Mas marami, mas masaya. Mas marami, mas magulo. Tama ba yun? Ayun guys, maraming salamat. Bibili na ako ng merienda muna and I'll see you guys more on today's episode. Gusto ko, pag absent si Miss Joselle, masarap yung merienda. Kami lang ni Miss Jo ang kakain ngayon. Kasi iniwan kami sa ere ni Miss Joselle. So ngayon, Jolly Hotdog ang all! Dumating na yung merienda natin guys at maulan po sa labas. So kami muna ay magpapahinga. Kami muna ay kakain. Kala mo naman ang bigat. Pero nakakagutom kasi kahit anong klaseng trabaho man yan, nakakagutom. Wala namang problema yung pagod. Pero sana kain naman ang maayos, no? Ayan. So, meron akong water dito. Magme-merienda kami ni Jo. Meron kaming Jollibee Hamburger at Jollibee Hotdog. Kasi halal naman dito yung amin sa Jensen, guys. So, kakain muna tayo. Time check, mag-aalas 3 na. Iba na naman yung damit ko, outfita ng madam ninyo, guys. Ang sarap pag boutique yung business mo kasi parang feel na feel mo lahat ng damit pwede mong isukat. Ayun. Pero sa totoong buhay, guys, ako po ay apaka-simple. Gusto ko lagi yung loose yung suot ko na t-shirt, short, or pantalon. Ayoko yung mga nandidikit sa katawan ko, kaya hindi po talaga ako nakikita nagbibihis-bihisan compared sa mga kapatid ko. So, kakain muna tayo, guys. Yeah. Sabayan nyo ako magmerienda. Tara.